Good morning mga ka-farmers. So, nandito naman ulit sa Jones TV, ang inyong ka-farmers dito sa Sitio Cabolian, probinsya ng Masbate. So, ang video natin ngayon ay gusto ko lang ipamamahagi ang aking mga kunting natutunan dito sa pag-gardening. So, sa ngayon mga ka-idol, mga ka-farmers, kung wala kang ginagawa at nagustuhan nyo ang video natin ngayon, kung nagbabalak ka na mag-gardening, so ang video natin ngayon ay para sa inyo. Ito na pala ngayon mga ka-idol, mga ka-farmers, ang update sa mga tinatanim ko ditong talong. So sa mga nakaraang video natin mga ka-farmers ay ano pa lang to, maliliit pa talaga to mga ka-farmers, mga isang dahon pa lang. So tinatanim ko na dahil po nasisira siya sa bagyo. So ito na po mga ka-farmers, gusto ko lang ipapakita sa inyo ang update natin. Baka maraming ma-aware or maraming ma-interest sa mga ginagawa natin dito. Kahit mahirap mga ka-farmers sa totoo lang. Pero pag ito ay namumulaklak o namumunga, lahat ng pagod natin ay mawawala. So sa ngayon, ang maituturo ko lang sa inyo kung paano mag-aabono, paano mag-mix. So ito po ang abono natin. Dahil maliliit pa lang yung area natin ngayon mga ka-farmers at medyo maliliit pa yung talong natin. So ang abono ko dito na mix ay triple 14, urea at saka yung 1620. So ang ratio naman na ginagamit ko, for example, isang kilong triple 14, kalahating kilong urea o kalahating kilong 1620. So ganito ang apply ko mga ka-idol. Ito ang pag-aabono ko. So pag nag-aabono naman ako idol, sa ganitong kalaki, ganito lang. O kita nyo? O. Parang ganun lang siya mga ka-idol. At saka ito ay mahalaga to sa ating mga ka-farmers kasi nakita ko kasi yan sa mga social media, sa ating mga baguhan or sa ating mga beginner katulad ko mga ka-idol. Pero lamang ako sa kanila kasi po nanonood rin ako sa mga expert eh. So kung nag-aabono ko dito sa ganitong kalaki mga ka-idol, kung saan yung dahon, doon tayo maglagay ng abono sa baba. So ang ginagawa ko lang dito mga ka-idol ay ito, tinabunan ko na lang po siya ng lupa para hindi masayang kung halimbawa bigla na lang umulan. Madala lang yun, kaya yun ginagano ko lang idol. For example ito itong ano to, pag ganito kalaki, kumbaga pangalawang abono ko na to simula nung nag-transplant ako mga ka-idol, sa magtatlong linggo na. So ganito na po siya kalaki ngayon. So ang gagawin ko dito, bilis lang kasi to lumaki pag ganito ng stage. So ang gagawin ko dito ngayon, magbaon lang ko dito. For example itong dahon na to, ito lang. Kasi yung iba kasi mga ka-idol dito na sa puno, hindi ako nag-abono ng ganyan, ganito. Tapos ganoon lang. Ito kita nyo, ganito kalaki lang. Tapos ibaon nyo. Simpleng trabaho pero nakaka-income to balang araw. Ayan. So ganito lang. So ang video natin ngayon, nakaka-boring to pero mahalaga to sa mga taong walang ginagawa. Kung kahit saan tayong probinsya, kung ang video natin, kung nakita nyo, paki-like na lang din o kaya paki-share. Kayo nang bahala kung mag-follow kayo o hindi. Ang importante na ma-share natin kung ano ang mga natutunan natin. Kasi idol, mahalaga kasi dito sa probinsya mga ka-idol, kung nagtatrabaho tayo, yung simpleng trabaho lang. But kung ako ang tanungin nyo mga ka-idol, sa na-experience ko noon at sa ngayon, dati kasi mga ka-idol, ang trabaho ko lang ay construction. Itong uniform na to, kita nyo? Ay, ano na to, kumbaga proud na rin ako nitong company na to kasi dito ako nakapag-ipon noon. Pero kung ako ang tanungin nyo kung saan ang maganda, trabaho ba or gardening, ang masagot ko lang ngayon, mas maganda ganito. Kasi pag nagtrabaho tayo ng ganito, nasa atin lang yung galawan. Pwede tayo magtrabaho, pwede hindi. At pwede tayo magtrabaho ng isang oras,
pwede at hindi. Pero pag nangamuhan tayo mga ka-idol, buong araw yan, may overtime pa, kailangan magtrabaho. O, di ba? So, sa income naman, hindi ko lang masasabi sa inyo kung saan kung i-convert ko. Basta sa akin lang, mas maganda ang ganito. Hindi ko naman na minamaliit ang mga trabaho nyo. Ang sa akin lang naman ay gusto ko lang i-share or i-convert ko noon at sa ngayon. So, kumbaga dito na ako komportable sa aking ginagawa. So, shout out po sa lahat dyan ng mga kasama ko noon. Ito na ngayon si Jones TV, ang inyong tagapaglingkod. At sana matulungan nyo lang kahit papaano mga ka-idol, dahil tuloy-tuloy tayo sa pag-share kung paano magtrabaho sa ganitong trabaho. Hindi ko takot kung marami na tayo. Kumbaga masaya pa ako mga ka-idol. Ang importante dyan kung paano lang tayo kumita or paano lang tayo maghanap ng buyers na sulit din. Yun lang po ang pinaka-importante dyan. Pero sa pag-share, sa pagtanim, nasa atin lang yun. Kaya yun, gusto ko lang talagang i-share sa inyo ang aking mga natutunan. Sa totoo lang mga ka-idol, baguhan lang talaga rin ako. Pero yun, kumbaga pinag-aralan ko din. Nanonood rin ako sa mga veterano, sa mga agriculture na gawain. Kaya ganito na ako ngayon. So, bago ang lahat na matapos ang video natin, ipapakita ko sa inyo ang kalabasan nito isa-isa. So, panoorin nyo mga ka-idol para may mga matutunan tayo. At yun na nga, once again, para makatulong tayo sa iba, pakilike na lang sa video natin o kaya pakishare na lang sa puso nyong pagtanggap para si Jones TV gaganahan din sa pag-share sa inyo. So, yun nga, ang video natin ngayon, tinuturo ko sa inyo kung paano mag-aabono sa ganitong stage. At nung una mga ka-idol, nung first ako nag-aabono nito, yung drenching lang. So, pag nag-drenching tayo, anong gagawin natin? Dito lang. Kahit matamaan to yung puno, wag lang yung itong dahon na to. Kasi po, para hindi masisira yung talong natin. So, yun. Pag nag-drenching tayo, mga isang lata lang na sardinas, okay na yun na i-ano dito. Pero sa ganito, kayo nang bahala. Sana ang video natin ngayon nakakatulong to sa mga baguhan. At bago ang lahat nga, ipapakita ko sa inyo ang maging ano nito, yung video talaga. So let's go. So ito na mga ka-idol. So kita nyo naman, maraming damo dito sa gilid. At ang linisan ko lang yung puno. So kumbaga, sinishare ko sa inyo ang pamamaraan ko dito. Hindi ko naman sinasabing sundin nyo talaga. Ang pamamaraan ko lang to kung saan ako komportable. Sa pagtatanim mo naman po mga ka-idol, may mga kanya-kanya tayong pamamaraan kung paano alagaan yung mga tinatanim natin. But ako ay ganito lang po yung ano na lang po niya ang linisan ko. After 1 month, malaki na to mga ka-idol. Maano na to siya. So, yung lupa na to, pwede kong itambak dito sa puno nila. So, yung mga damo nito, yung lupa nito, ay mabuo siya na, ano na idol. So, ganito na siya. O, di ba? Napakasaya tingnan na idol. Dahil po, pinapakita ko na sa inyo ang naging resulta nito or update sa ating mga tinatanim. So ito. So ang dami. Hindi ko takot kung maraming damo dyan kasi po pag lumaki na to, papalahin ko lang yan papunta dito sa puno. So sa simula, basic lang talaga. Dito tayo mahirapan mga ka-idol sa pagbugkal ng lupa dito. Pero pag once na manabuo na yung area, ay madali lang naman kasi po income na yun. O di ba? O ito na ang proof ngayon. Ito ang patunay na medyo okay talaga ang mga ginagawa ko dito. O di ba? Ang damo, maraming damo, pero yung talong healthy naman. So yun po ang pinaka-importante diyan, yung pag-alaga talaga natin. So ganito. Papunta yan doon mga ka-idol. Ayan, yung area na yan diyan lang. So bali 200 plus siguro to. Kasi may konting malay tayo doon.
Doon na area na yung dulo na yan. May naitanim tayong konti doon, mga dalawang ano. So ganito na po ang update. Sana sa video natin ngayon nakakatulong talaga to sa mga baguhan. So kita nyo naman mga ka-idol, okay talaga. So sa mga gusto mag-update nito mga ka-idol, mag-update siguro mga 2 week 2 months magdadala na to ng bunga. At saka na rin ako mag-abono ulit ng fertilizer mga ka-idol para tuloy-tuloy na yon po ang pagbubunga nila. Sa ngayon, nag-abono tayo, kumbaga sikan abono tayo. O, di ba? Maganda talaga tingnan. Sa mga nanood ngayon na walang ginagawa, walang pagkikitaan araw-araw. So mga ka-idol, ano bang gagawin nyo? Hanggang tingin lang ba? Wala ba tayong ginagawing reaksyon? Huwag na lang tayong umaasa sa mga ayuda na yan. Ang importante dito, magtanim. Huwag tayong mawalan ng pag-asa, kundi tuloy-tuloy lang. Sana all.